Good morning! Good morning po sa ating mga kaibigan na nanonood po sa atin ngayon na galing po sa iba't ibang groups. At good morning din po sa ating mga OFW na patuloy po na sumusubaybay po dito sa atin. Ngayong umaga po, dito sa ating UAP, may isa naman po tayong paksang pag-uusapan. At ang topic natin ngayong araw ay paano alisin ang mabahong amoy sa farm? Iwas reklamo na, less langaw pa. Yan ang pangunahing problema, lalo na doon sa mga medyo malapit doon sa mga residential area. Yan na yung laging narireklamo. May barangay na pupunta sa bahay mo at sabi ng kapitbahay, narireklamo po kayo. Ayan. Isa yan sa mga pag-uusapan po natin. At sa totoo naman kahit medyo nagkakaroon tayo ng problema sa ating pag-aalaga, lalo na sa mga babuyan, marami pa rin mga taon nag-aalaga ng baboy, manok, layers. Yan po, yan yung mga tatlong common na talaga namang kakaiba ang amoy sa farm. Yes. Yung tipong mapadaan ka lang, ay parang may baboyan dito, amoy baboy kasi, parang gano'n. Ayun. At saka kasi mapapansin natin, pag baboy talaga may instinct na amoy. At hindi natin nakikita, ay, may baboyan dito. Yun lang, kahit nga sa kalsada, di ba, sa highway, pag dumadaan ka, tapos biglang pagdaan, parang amoy dumi ng baboy. Tapos minsan naman, pag malangaw, may broiler dito, baka may manukan dito. Yes. Yan po yung pag-uusapan natin kung bakit ba nangangamoy yung ating farm, saan nagmumula yung mabaho o masangsang na amoy ng dumi ng hayop. Ayan, unahin nga muna natin kung bakit ba nagiging mabaho yung dumi ng hayop. Unang-una kasi dyan, nanggagaling kapag hindi natin nalinis ng maayos yung kulungan ng ating babuyan or ng ating mga manukan. Siyempre kapag hindi natin naaayos, doon nagkakaroon ng masangsang na amoy or nagkakaroon ng maraming langaw. At siyempre, bakit nga ba yung dumi nila? Kasi yun yung main problem karamihan yung dumi. Yung nagmumula. It's either niya sa environment or kung halimbawa alam nyo na marami ng dumi na nakakalat doon sa kulungan, hindi naman natin nalilinis. Yes. So talagang mangangamoy yan kung talagang tatambakin nyo lang doon sa kanilang kulungan. Akala mo lang sa dumi nagmumula. Hindi natin alam yung isa sa mga factor dyan, yung sa basura. Ay, alam mo naman na marami ng basura doon sa ating lagayan hindi mo pa inaalis. Yung proper disposal ng mga basura natin, hindi nadidispose ng ayos, di ba? Ayan, isa sa mga dahilan yan. Isa pa din, proper disposal ng mga dumi mismo ng alagang hayop. Yun. Kasi, tinanggal mo nga sa loob ng kulungan, pero doon mo naman nilagay sa labas lang ng kulungan, sa tabi lang. Okay, nasa kanal lang. Doon nakasalansan lang sila. So, syempre, mangangamoy pa rin yan. Pupuntahan pa rin ng langaw yan. Bukod doon sa nakatambak na dyan yung dumi, nababasa pa yung dumi nila. Kasi syempre, lalong mapapasingaw yung ammonia na meron doon sa dumi nila. At saka, isa pa yan yung, kumbaga, yung mga kainan nila. Hindi natin talaga nililinisan. Basta makalagay lang tayo ng pagkain, hahayaan na lang natin. Isa sa mga cause ng masangsang o yung malansang amoy ng farm. Hindi lang po yan sa dumi, ha? Yung nabanggit natin, yung basurahan, yung mga namamatay na hayop. Hindi natin na-check. Hindi natin nilalagay kung saan talaga. Nilalagay lang natin sa basurahan. Tapos, hindi naman natin laging nililinisan yung basurahan natin. Bukod dyan, syempre, yung pinakamalaking factor, yung nanggagaling dun sa dumi ng hayop. Bakit nga ba masangsang niyang amoy na yan, di ba? Kasi minsan, yung pinapakain natin dun sa ating mga alagang hayop, yung feeds mismo, ay merong mga undigested protein pa na inilalabas yung ating alagang hayop. Hindi natunaw sa katawan ng hayop. Kaya paglabas na andun pa, ang nangyayari po is pinuputakti ng langaw. Yun, isa yan. Tama yan. Tama dun sa feeds ng gagaling. At isa pa dyan, syempre, yung mismong ingredients, hindi natin alam. Kasi, alam nyo po, yung mga manufacturer na yan, maraming sila mga ingredients na ginagamit na mga synthetic. Yung mga synthetic na yun, hindi talaga kaagad natutunaw. So, pag hindi po yan natunaw kaagad, at sasama yan sa dumi, isa po yun sa mga compound o mga gases na mga nangangamoy doon sa dumi ng hayop, lalo na kung ito ay mababasa, malalagyan ng bakterya. Siyempre, pag ang bakterya o ang dumi ay laging basa, lalong ma-prone sa bakterya, yung mga nangangamoy. Kung sa hindi natatanggal yung lansa. Once kasi na kapag kamalansa pa yung kanilang kulungan,
syempre may mga bacteria, di ba, nabanggit mo. Yes. So, doon nagkakaroon ng masangsang na amoy. Ayun. At speaking of bacteria, kasi nga present yan dun sa dumi at syempre sa paligid na rin. So kung ang bacteria kasi, yun ang nagbe-breakdown noong mga compounds na siyang nagpapasingaw ng mabahong Yun, amoy. Di ba yung dumi, yun yung kapag nakaamoy ka, parang amoy na bulok na itlog o kaya minsan amoy na chemical. Yun yung kasi sari-saring compounds na meron nandoon sa dumi nila. O saka yan pa yung gustong-gusto ng langaw. Pag may naamoy sila na, dalawa kasi yan pag nakaamoy sila ng medyo matamis at medyo gusto nila yung amoy ng medyo mabaho, ay nako, asahan mo, maraming langaw din, di ba? At saka career din sila. Kung ba, isang area lang nadapuan nila, doon sa lilipatan nila, edi syempre madadala din nila kung ano yung meron doon. Yes. So, minsan nga doon pa nangangalak yung mga langaw, di ba? Oo, isa pa yan. At saka doon sa feeds na rin. Syempre, may mga feeds, lalo kung yun ay nilalagyan nila ng mga sweetener, mga molasses. Yes. Yan, attractant po yan sa mga langaw. Yan. Isa sa mga nagiging dahilan ko bakit malangaw. At isa pa, kung seasonal. Oo, seasonal ang langaw, di ba? Yes. Siyempre, ang dami talaga, hindi natin mapigil yung mayan. Kasi yung mga langaw, kapag tag-season or tag-season din yung mga fruits natin, doon maraming langaw Kaya, ayun, mas lalo na kung may mga tanim tayo dun sa paligid natin ng babuyan or kulungan ng mga prutas na pagkahulog hindi natin kaagad nakukuha, doon nabubulok, doon na kaya maraming langaw na dumadapo. Yun, lalo na kung ang farm natin ay maraming saging. Kasi ang saging, prone yan doon sa mga langaw-langaw din at lamok. Ayan, isa pa yan. Kasi syempre, ang banana kasi kailangan medyo mamoist yung ano na yan. Yung lupa, isa sa mga nagiging dahilan, nagiging bahayan ng lamok at langaw. Ayun. Speaking of lamok din, kasi di ba pag yung setup ng kulungan nila, merong stagnant na water. Yun. Mas prone nga dyan yung halimbawa, yung iba naglalagay pa ng paliguan ng baboy. Siyempre, lalo na kung hindi ka naman regular na naglilinis, andun yung kanilang paliguan or lubluban nila, minsan doon na sila dumudumi at saka umiihi. Talagang sisingaw na naman yung mabahong amoy. Yes, oo. Isa yan. Nako, marami tayong mga dahilan. Sana po ay nasusundan nyo yung aming mga nababanggit para at least alam natin kung saan nagmumula ba talaga yung masangsang na amoy ng dumi ng baboy o yung ating mga farm. Ayan. So, syempre, may mga solusyon tayo dyan. Paano natin maiiwasan tong mga to? Diba? Siyempre, in contrast doon sa mga nabanggit natin kanina. Speaking of, yun nga, yung basa ang kulungan. Kailangan, as much as possible, yun nga ina-advise natin na kapag nagpagawa sila ng kulungan, especially sa baboy, or minsan kahit mapamanok man yan, mas maganda na meron silang beddings. As much as possible, ipa. Para mapanatili nating tuyo, kahit dumumi sila dyan o umihi, meron mag-a-absorb ng moisture. Kasi nga, di ba, kung saan yung may moisture, andun ang bacteria. So, kung malilesen na yung moisture doon sa sahig ng kulungan nila, edi hindi na sila prone sa bacteria at iba pang mga pagkakasakit. Yes. Siyempre, bukod dyan, meron dapat tayong proper disposal ng mga basurahan natin, kung madumi, at yung mga namamatay na mga hayop natin, lalo na kung yan ay may mga sa broiler, sa manok, kaya medyo prone tayo dun. So, kung hindi natin nalalaman na meron na palang mga patay doon sa loob ng kulungan natin. So, kailangan lagi natin i-monitor yun at proper disposal doon sa mga namamatay na hayop. Hindi yung kung saan-saan mo lang itatapon. Kumbaga, meron kang isang area sa farm mo na maghukay ka. Mas maganda po hukayan nyo ng malalim, tapos doon nyo ilagay yung mga namamatay na hayop. Tapos takpan nyo. Pat nag-decompose yan, ay maganda pang patabayan sa ating mga lupa. Yes. Diba? At saka, ugaliin din natin yung regularly tayong kumolekta ng mga dumi ng ating mga alaga. Lagi nating lilinisan yung kulungan nila. Make sure na yung paglinis malinis talaga. And then, kung ayaw nyo naman ng laging basa, so, pwede kayo maglagay ng mga ipa para makotan yung dumi nila, yung beddings nila. So, pwede po yan. Or kung wala po, sa setup pa lang ng kulungan nyo, dapat yung water is medyo nakapahilis siya para yung tubig ay hindi po nakakontain doon sa loob para madaling matuyo yung kulungan. At saka iwasan din po natin kung may farm tayo na meron tayong kung baboyan yan, kailangan iwasan natin yung mga iba-ibang hayop na nakakapasok. Lalo mo yung mga
aso, pusa, doon dudumi sa inyong kulungan, isa sa pa nga nag-attractan yan doon sa ating langaw, lamok, at pag sama-sama yung mga compound ng mga gases na yan, yun, isa sa mga nagpapabaho sa ating farm yan. Ayan. Siyempre, hindi naman natin mapipili yung feeds na kung ano available sa atin. Yung nabanggit ko kanina, may mga synthetic yan. So, kailangan magkaroon tayo ng proper utilization sa hayop para at least mabawasan yung undigested protein na yan. Kasi yung iba na gumagamit po ng technology, naiiwasan po nila yung ganyang problema. Hinahalo lang po nila yung technology doon sa pagkain ng kanilang baboy, kung baboy yung inaalagaan, kung poultry naman, sa inumin nila hinahalo po yung technology. Actually, meron pa rin namang amoy, pero wala yung masangsang na amoy na problema talaga. Kasi sa loob pa lang po ng katawan ng hayop, kapag ka naka-technology po tayo, yung mga bacteria na yan, pinapatay na po yan. Kaya pag makikita nyo, paglabas ng dumi nila, hindi mo na maaamoy yung ganun kasangsang na amoy. Tsaka hindi mahirap i-manage kasi yung dumi nila buo na, tapos medyo dry, mas madaling dakutin. Yun, oo. Mas maganda doon na yung iba kasi iniipon muna nila para less sa kanila trabaho. Pag may technology, yun nga sinabi mo, buo yung kanilang dumi, napakadali, dakutin mo lang, kumbaga magbasa ka doon sa kanilang sahig, konting-konti lang. Matitipid pa tayo sa paggamit ng tubig, di ba? At saka isa din sa napapansin nila pagka naka-technology, kasi kapag dumumi sila, konti yung dumi ng hayop. Yun, isa pa yan. So, ibig sabihin, nako-convert sa paglaki yung kinakain, hindi nilalabas. Yun, oo. Bukod dun sa paggamit natin ng technology na yun, bawa kasi yung iba ang dami-daming alaga, nagte-technology pa. Ano pa yung isa pang pwede nating ibigay sa kanila na tip na nakaka-less doon sa amoy ng mga dumi nila at ihi. Ayun, actually, kasi iba, nagpa-practice na rin talaga nito. Na aside doon sa paggamit sa technology, para mas malesen talaga yung pangangamoy doon sa palibot ng kulungan ng alaga nilang hayop, is nag-i-spray sila ng probiotics. Yun, So, may isi-share kami sa inyo na concoction kung paano ba mag-prepare ng probiotics na gagamitin ninyo pang-spray sa inyong kulungan. Sa kulungan ng alaga ninyong hayop. Ayan. So, sa preparation po, sa paggawa ng concoction para sa probiotics, so mag-prepare lang po tayo ng 4 na litrong tubig o 1 galong tubig. Tapos, maghanda rin tayo ng 1 bote ng Yakult, so 1 size lang naman yan. Tapos, 1.5 cup ng molasses or equivalent po nito ay 20 na kutsara or 20 tablespoon. Or kung halimbawang wala kayong mabilhan ng molasses, pwede kayong gumamit ng brown sugar. So, 1.5 cup din ng brown sugar or ang equivalent nito ay 18 tablespoon or 18 na kutsara. Tapos, maghanda rin tayo ng 1 cup ng evaporated milk. So, ang equivalent nito ay 19 na tablespoon or 19 na kutsara. At syempre, wag natin kalimutan na lagyan ng 2 kutsarang Atovi. So, ayan, yan yung concoction. So, mababalikan nyo naman po ito. Pwede nyo i-focus dun sa inyong screen para makita ninyo yung kung ano yung mga ingredients na gagamitin. So, itong mga ingredients na to, so, syempre, yun yung paghahaluin ninyo sa 4 liters ng tubig. At saka huwag nyong kalimutan po, pag nahalo nyo na yan, lagyan nyo po ng cloth, yung puti o kaya yung Manila paper, takpan nyo mabuti, ilagay nyo po sa madilim na area. Tapos, every 3 days or 7 days, tignan nyo na po yan. Angatin nyo kung maganda yung pagkaka-prepare nyo. Kailangan walang maitim. Kailangan may mga bubbles na foam na kulay white. Yun, maganda na po yung pagka-probiotics na at pwede nyo nang gamitin. Kapag nakita nyo yung itim, tanggalin nyo na po kaagad yun. Kasi yun po ay bad bacteria po yung itim na yun. At saka, syempre, huwag nyo nang aanuhin, mag-prepare na kayo ulit. Kasi dapat medyo manamis na maasim yung amoy niya. So, ang kagandahan naman na naka-technology, mas madali nang ma-isolate yung bad bacteria doon sa concoction na gagawin natin. So, iwasan lang natin yan na masiraan tayo kasi sayang naman yung panahon din, yung preparation natin. So, ayan. So, kung halimbawang successful tayo at medyo creamy yung lumabas na itsura dun sa ating concoction, no, that's the time na pwede na tayong magsalin sa ating sprayer. Yan. So, wag lang natin kalimutan na salain din muna bago natin ilagay sa sprayer para hindi magbara. So, sa paggawa naman ng probiotic spray or probiotic solution sa ating spray, kumuha lang tayo ng 1 cup doon sa ating ginawang concoction.
At tapos, maglagay din tayo ng 1 cup na molasses. So, ang equivalent po ng 1 cup molasses ay 14 tablespoon. Kagaya din nung na-mention natin kanina, pwede rin kayong gumamit ng brown sugar kung walang molasses. And then, maglagay din tayo ng 4 liters of water ulit. At syempre, huwag kalimutang lagyan ng 2 kutsarang atuvie. Ayan. So, pwede na tayong gumawa ng ating pang-spray. Yan. Oo, yan ay pwede nating i-spray sa ating mga, yun sa dumi, para males. At saka sa ihi, pwede po natin iyan ay i-spray. So, gaano ba kalimit ang pag-i-spray ng probiotics na yan? Oo. Every time po na kapag kayo ay may naaamoy sa dumi ng inyong mga alaga, doon po kayo mag-spray ng probiotics. Ayun. And then yung pag-spray po, yung tama lang, hindi naman sobrang basa, yung katamtaman lang po. Yung mapasadahan lang. Yes. Ayan po, napakamagandang probiotics na pwede nating gamitin. Yan po ay pwede sa dumi at sa mga ihi. So, bukod doon sa minimix yung technology sa pagkain, yan po, pwede pa rin natin yung gamitin. Yes. At saka ano yan, kung magtatanong kayo, syempre may mga aso na nagamit din na technology hindi rin maiwasan, pwede rin yan. Itong Yan, kung kakaksyon na yan, Oo. pwede rin yan. So, kumbaga mawawala yung mabahong singaw ng katawan ng aso doon sa kanilang, doon sa kanilang area. Lalo kung mga breeder kayo at maraming kayong alagang aso at medyo iba, amoy talaga ng mapanghi, pwede po natin gamitin yan. Yes. So, ayan na po yung mga dapat nating tandaan para maiwasan po yung mga ganitong mabahong, masangsang na amoy sa ating farm. So, sana po ay nakuha nyo yung aming mga tips na ibinigay po sa inyo. Ayan. At syempre, wag natin din kalimutan na wag lang syempre lahat iasa natin sa technology. Yes. Syempre, kasama dyan yung pagmamanage din natin. Yun. Kasi baka naman, okay nga, na-resolve natin yung sa dumi, pero yung ibang source naman ng pamamaho ng kulungan, dahil hindi rin naman natin napapangasiwaan ng maayos yung kulungan. Halimbawa, may mga natatapon na feeds, yung mga nasasayang, o yung iba nga na nagsasahig lang nagpapakain, tas hindi nyo alam na hindi nasisimot, so kumakapit lang doon sa sahig ng kulungan yung mga feeds nila na hindi naman naubos. So, mangangamoy yan eventually pag nabulok na. Yes. At saka yung ugaliin yung paglilinis nga po ng farm, hindi lang yung linis ng dumi, pati yung mga alikabok sa loob ng farm nyo, ay kailangan nyo pong tanggalin yan dahil hindi nyo po alam, kumakapit din po ang dumi dyan at kaya nangangamoy din po yung ating farm. Oo, kasi minsan makikita mo, sapot-sapot. Kasi Ayun, yung sapot-sapot na yan, pag yung mga gases at napunta dyan, kahit naglilinis ka sa ilalim, dito sa mga yung kulungan, sa flooring, hindi mo naman nililinisan yun na andun sa taas. Oo, concentrate lang sa baba. Kasi yung singaw ng dumi, syempre, nag-evaporate. Kakabit yun doon, di ba? So, nagkakaroon ng mga aerobic bacteria. So, kailangan tanggalin po natin yan. Proper cleaning talaga, biosecurity sa ating mga farms. Yes. Ayun. And then, pwede rin po kayong mag-message po sa amin kahit na po off-air na po kami. Pwede pa rin naman po kayong mag-message po sa amin. Ito po yung aming mga contact number, 0939-917-2858, 0917-502-1007, at 0917-540-8887, 0917-875-4262. Yan po. At sa aming landline po, 8842-3003. Pwede po kayong tumawag dyan kapag may mga problem kayo or gusto nyo pong tanungin sa Team Atobi. Open naman po yan Monday to Saturday, 8:30 ng umaga hanggang 5:30 po ng hapon. Yes. So, at syempre, pwede rin kayong direct na mag-message sa amin dito sa aming Facebook page, Atobi Nanotechnology. At nariyan po lagi ang Facebook group na Livestock Agri-Aqua Troubleshooters Organization o LATO. So ito po ay Facebook group na contact point ng mga farmers at would-be farmers sa larangan po ng paghahayupan, pangisdaan at paghahalaman. So lahat po ay welcome dito. Yung may mga binibenta po na produce nila, i-post nyo lang po dito at makakatagpo rin kayo ng mga members na naghahanap din ng kanilang mabibilhan na pagsisimulang alagaan. So ayan. So yung may mga questions po, mag-post din po kayo ng inyong mga tanong at may sasagot din po sa inyo rito. At syempre, huwag niyong kalimutang i-visit ang aming website, www.atovinanotechnology.com. So, nandyan po yung mga information tungkol sa technology at iba pa naming products. At syempre, kung may mga questions din kayo, open pa rin po ang aming forum section at may mga sasagot din po sa inyo dyan. Syempre, huwag niyong kalimutan i-visit yung aming Team Atobi YouTube channel. Ayan po. Lahat po ng mga discussion namin doon sa Farmers Talk, sa UAP, yan po, naandyan po lahat naka-upload at saka yung mga user ng mga technology na nag-testimonial. So,
marami po kayo matutunan doon sa ating YouTube channel. Siyempre, huwag niyong kalimutang mag-subscribe. Yes. At yung aming TikTok account, i-visit niyo po at i-follow niyo po kami dyan. So, marami na pong mga nagbo-views, maraming salamat po doon sa mga viewers natin, sa mga followers natin, at patuloy po kayo mag-follow sa amin. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na Saturday dito sa UAP. Usapang agrikultura, paghahayupan, at pangisdaan. and always remember, Team A2B will continue to educate, share, and inspire others. Bye-bye!